Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 941 hanggang Kabanata 950. Kabanata 941. Oo, young master. Bakit? Tataranta ang bodyguard. Hindi niya maintindihan kung bakit. Biglang itatanong iyon ng young master. Ang mga sulok ng labi ni Caleb ay kurbadang paitaas. Saang direksyon? Kung sila ay naglalakad, dapat silang nasa malapit. Hindi sila makakalakad ng ganoon kalayo. Dahil mahihirapan akong makuha ang babaeng iyon, kaya mag-share. Parang kailangan kong matutong pauhagi. Lahat sila ay nataranta. Nagpalitan ng tingin ang mga bodyguard na nasa harapan niya. Hindi na kailangang mag-isip masyado. Sabihin mo lang kung saan siya nagpunta. Nagsalita ulit si Caleb. Naglalakad sila patungo Cornflower Street. Tama, may isang sikat na kalye doon na umaakit ng maraming mayayaman. Maraming mga upscale neighborhood sa paligid doon kung saan maraming villa. Sumagot ang isa sa mga bodyguard pagkatapos niyang mag-isip tungkol dito. Sa tingin ko malaki ang posibilidad na pumunta sila roon para mamasyal sa Wall Street. Lahat tama. Nakuha ko. Bumaba at magpahinga at tingnan si Little Jake. Kunin siyang mag-withdraw ng $1 milyong mula sa account at hatiin ang pera para sa mga nasugatan na lalaki. Siguraduhin makapagpahinga kayong lahat. Nag-utos si Caleb at nag-recruit ng 3 hanggang 4 na bodyguard bago umalis. Young Master Caleb, saan tayo pupunta? Sa sasakyan, tanong ng isa sa mag-bodyguard. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Caleb. Hahanapin ko si Peace. Yung mataba. Tataranta ang mga bodyguard nang marinig ang sagot. Gustong-gusto ng kapayapaan ang pisikal na kagandahan, ngunit hindi siya. Nagkaroon ng maraming kaibigan dahil siya ay mataba. Bukod pa rito, ang Young Master Peace Chapman ay walang magandang reputasyon, kay marami pang mga Young Masters ang hindi maabala na makipag-ugnayan sa kanya. Gayunpaman, ang pamilyang Chapman ay isang tunay na pamilyang blue blood. Sa Swallow City, nakilala rin bilang City of Martial Arts, sila ay isang tunay na painggalawang klase na aristokratikong pamilya. Marami silang manlalaban sa pamilya. Samantala, ang pamilya Quinten ay hindi kahit isang pangatlong klaseng aristokratikong pamilya. Totoo, maaari siyang umasa sa kanyang tiyuhin na pumatay Jack ang babaeng nakamaskara, at si Selena, pero ang ibig sabihin nito ay hindi man lang siya makakakuha ng kahit isang babae. Siya ay binugbog at pinahiya. Hindi siya magiging mapayapa kung hindi niya mahawakan ng isang solong babae. Kaya naman sa pagkakataong ito ay maaari na lamang siyang humingi ng tulong sa kapayapaan. Hindi naman kalayuan ang tirahan ng Chapman family, kaya naman mabilis na nakarating si Caleb sa kanilang villa at hinanap si Peace. Nakakagulat, Young Master Quinten. Ano ang nagdala sa iyo dito? Hindi ko akalain na makikita ko ang araw na bibisitahin mo ako. Tunay na parang baboy ang kapayapaan, natibo at namumula ang pisngi. Ngunit mayroon siyang 2 sexing babae sa magkabilang panig. Ang kanyang mga mata ay naningkit sa isang ngiti, halata naman na masaya slaya. Mukhang inaasahan na ni Caleb ang ganitong eksena. Umupo siya sa gilid at ngumiti. Napakabait mo, Young Master Chapman. Napakaaga na ng umaga, ngunit natagpuan mo na ang iyong sarili, 2 magagandang babae. Sok-sok. Kahanga-hanga ka. Ako ay bahagyang natigilan ng kapayapaan. Elsang mahinang pagtulak siya at natisod ang isa sa mga babae. Bakit hindi mo paglaruan ang isa? Ikaw ang aming bisita ngayon dahil nandito ka. Siyempre, kailangan kong i-extend ang hospitality ko. Taglit na hindi nakaimik si Caleb, pero hinaplos niya ang pisngi ng babae, chokang. Ang 2 babaeng ito ay talagang maganda. Hot at sexy, pero kulang sila ng aura, nakangiting sabi niya. Nakahanap ako ng isang kagandahan sa nakalipas na 2 araw na isang tunay na kayamanan sa Trove. Ang kanyang katawan, ang kanyang mukha, at ang kanyang marangal na aura. Hey, iyong 2 dilag dito ay walang halaga kumpara sa kanya.
Kabanata 942. Nang marinig niya ito ay agad na nawala ang ngiti sa mukha ni Peace. Sa halip, mukha siyang galit. Maraming magagandang babae ang nakilala ng kapayapaan noon. Inisip niya ang kanyang sarili bilang isang connoisseur ng tunay na kagandahan at walang normal na tao ang makakapantay sa kanyang mata. Ang dalawang modelo na natagpuan niya ngayon ay medyo maganda. Hindi niya akalain na magkokomento si Caleb na wala lang sila kumpara sa nakita niyang kagandahan. Bago pa makapagsabi ng anuman si Peace, halatang hindi rin masaya ang dalawang modelo. Young Master Quentin, nagbibiro ka siguro. Sabi ng isa sa kanila, ang kanyang ekspresyon ay parang bato. Kami ang nangungunang mga modelo para sa maraming mga showcase ng kotse. At sinasabi mo na wala lang tayo kumpara sa ibang babae. Nagmamalaki ka. Wapo kayong dalawa, pero kulang kayo sa katangian ng isang babae. Isang banayad na aura na sinamahan ng isang pakiramdam ng pagkabukas palad na nilagyan ng walang kapantay na kagandahan, ang uri na agad na nakakakuha sa iyo kapag nakita mo ito. At kapag nakikita mo ito, lalo kang mabibighani. Pinanatili ni Caleb ang kanyang ngiti. Kung ako, si Caleb Quentin, ay nagbubuga ng isang kasinungalingan, simpleng sabi niya, naway hampasin ako ng mga Diyos. May babae ba talagang ganyan? Nagliwanag ang mga mata ni Peace nang magmura si Caleb. Agad siyang bumangon at sabik na nagtanong. Siyempre, kaya nga lang may lalaki na siya. Napakahirap. Kusa namang nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Caleb, nagsasalita na may bahid ng kalungkutan. Babaeng meron ako ay hindi kasing ganda ng nakita mo. Umalaklak si Peace, halatang hindi nasisiyahan. Mabilis na ikinaway ni Caleb ang kanyang mga kamay. Hindi. Huwag mo akong intindihin, Young Master Chapman. Wala akong ganoong intensyon. Nabigla lang ako pagkatapos ko siyang makita. Sa tuwing naiisip ko siya, naaalala ko na hindi ko siya kayang hawakan at nakakasakit. Unti-unting naging interesado rin ang kapayapaan. May babae talagang ganyan. Ano ang kanyang pangalan? Maaari mo, Ja. Akong dalhin sa kanya, Young Master Quentin. Siyempre, kakalabas lang niya malamang na namimili. Tere na tingnan natin. Dalawak mo ang iyong pananaw, Young Master Chapman. Natuwa si Caleb. Alam na alam niya na walang paraan na makakatakas si Selena kapag interesado na si Peace. Pinag-isipan niya ito, pagkatapos ay idinagdag niya kung tungkol sa kanyang pangalan, sa tingin ko siya ay tinatawag na Selena. Selena. Natigilan si Peace. Isang magandang pangalan. Young Master Chapman. Kung gayon, paano ang tungkol sa ating dalawa? Ang dalawang modelo ay biglang kumapit sa magkabilang braso ni Peace, nagsisimper. Umalis ka muna. Puntahan mo ako sa ibang araw. Tumawa si Peace at kumuha ng ilang libong dolyar, ibinato ito sa mga babae. Pumili kayo ng pagkain at magpahinga ng mabuti. I-spoil kita sa loob ng 2 araw. Ako mismo ang nagsabi, Young Master Chapman. Huwag kang babalik sa iyong salita. Kabanata 943. Agad namang yumuko ang 2 babae at pinulot ang pera. Tere na. Young Master Quentin, talagang inaabangan kung makita kung kasing ganda ng sinasabi mo ang babaeng ito. Inaplos ng kapayapaan ang wala sa kanyang baba at naghanda ng umalis. Napansin ni Caleb ang mga bodyguard na kasama ni Peace at napakunot ang kanyang noo. Young Master Chapman, malakas ba ang mga bodyguard mo? Hindi ba't kakaunti lang sila? Sinasabi ko sa iyo, malamang nagugustuhin mong humanap ng paraan para makuha ang babaeng iyon kapag nakita mo na siya. Huwag kang mag-alala. Medyo malakas ang mga bodyguard ko. Hindi sila matatanggap kung hindi man. Tumawa si Peace. Pagkatapos ay idinagdag niya, huwag ka nang magsalita, Young Master Quentin. Habang ginagawa mo, mas lalo akong kinakabahan. Gusto ko talaga siyang makita. Kung talagang ganoon siya kaganda, tumama ka sa loto. Tumawa si Caleb. Tumingin sa iyo. Alam kong gusto mo ang mga magagandang babae, at alam kong may katangi-tanging panlasaw ka. Gusto ko lang siyang ipakilala sa iyo. Sabihin mo sa akin kung anong gusto mo. Pera. Ang 1 milyon ay tila napakalit.
Kung ganoon siya kaganda, bibigyan kita ng 10 milyon. Paano yun tunog? Isang malit na ngiti ang ibinigay ni Peace habang nagsasalit pagkatapos niyang isipin iyon. Alam niya na gusto ni Caleb ng isang uri ng kabayaran, biglang ipinakilala sa kanya ang isang magandang babae ng ganoon. Ang pagbibigay ng 10 milyong dolyar ay walang problema kapalit ng isang top class na babae hanggat siya ay nasiyahan. Bukod dito, magkakaroon siya ng isang pagkakaibigan at maaaring magkatrabaho sila sa hinaharap. Young Master Chapman, lagi kitang hinahangaan. Hinding-hindi ako maghahangad ng pera mula sa iyo. I see you as my big brother. Napangiti si Caleb. Ngunit syempre gusto ko ng ilang maliit na gantimpala na sinasabi sa iyo ang lahat ng ito, sabi niya. Malakas naman lalaban ang asawa ng babaeng ito. Walang kwenta lahat ng bodyguard ko. F-sick. Mahigit 12 sila at hindi man lang nila siya maibaba. Kaya sasabihin ko sa iyo ng diretso, Young Master Chapman, umaasa ako na matutulungan mo akong kunin ang babaeng iyon at patayin ang kanyang asawa. Kaya nga ang kaso. Namulat ang kapayapaan. Talagang walang kwenta ang mga bodyguard ng Quinten family. Hindi nila kinaya ang isang lalaki. Tila ang asawa ay malinmang na kasing lakas ng isang head commander o isang major. Huwag kang mag-alala, mahina ang mga bodyguard ko. Ang iyong mga salita ay nagbibigay sa akin ng gayong katiyakan. Natuwa si Caleb nang marinig iyon. Talagang mapagkakatiwalaan ka, Young Master Chapman. Simula ngayon, ikaw na ang kuya ko. Kapag nakuha na natin itong babaeng ito, matikman mo muna siya. Wala akong pakialam mamaya. Mukhang naiinis ka. Tinusundan mo talaga ako. Isgaf ko at marahang pumalakpak ng kamay sa balikat ni Caleb. Lahat tama. Makikilala na kita bilang aking maliit na kapatid. Mula ngayon. Pero kung ang babaeng ito ay hindi kasing ganda ng ipinangako mo, bubugbugin kita. Sa pag-aaksaya ko ng oras. Danlamig ang loob ni Caleb. Matagal na niyang alam na matalino ang kapayapaan, ngunit sikat din siya sa kanyang mood swings. Kailangan niyang tapakan ng mabuti ang mataba. Kung hindi niya sinasadyang nagalit ang mataba sa kanyang mga salita, pipirma siya ng death warrant. Dahil dito ay hindi siya gaanong nakipag-ugnayan sa mga young masters mula sa pangalawang klaseng mga aristokratikong pamilya. Kung hindi dahil sa magandang babae, hindi niya naisip na kausapin si Peace noong una. Anong mali? Ano ang iniisip mo? Danlamig ang paa ngayon. Don't tell me ngayon ka lang nambobola. Napansin ni Peace na saglit na natigilan si Caleb. Ang kanyang mga mata ay lumiko sa makitid na mga hiwa at ang kanyang boses ay nagyayelong. Kabanata 944. Hindi ako na-bluff. Hindi talaga. Laking gulat ni Caleb kaya mabilis niyang ikinaway ang kanyang mga kamay. Young Master Chapman, isipin mo. Hindi ko man gusto ang 10 milyong dolyar na iniaalok mo. Gusto ko lang yung babaeng yon. Hindi ba indikasyon na iyon ang kagandahan ng babaeng iyon? Nagbibiro lang ako. Gusto kitang makitang kinakabahan. Biglang humagalpak ng tawa ang kapayapaan. Tapos nag-wave siya ng kamay. Sumakay ka na sa kotse. Titingnan namin ang paligid ng Wall Street at tingnan kung naroon siya. Kung hindi, dumiretso na lang tayo sa pwesto niya para. Napakapagpasya mo, Young Master Chapman. Wala kang sinasayang kahit isang segundo. Nambobola agad ni Caleb si Peace. Maya-maya, 3 Audis ang dirdiretsong nagmaneho palabas ng entrance ng villa. Oh, tama. Sa tingin ko lahat ng babae ay gold digger. Bakit hindi natin subukan at tingnan kung magagamit natin ang pera para malutas muna ang issue? Sa kotse, naninigarilyo si Peace sa isang tabako, isinasaalang-alang ang sitwasyon. Tapos nagsalita siya. Baka mahirap. Noong isang araw, sinabi ko sa kanila na i-treat ko sila sa isang pagkain sa anumang gusto nila, basta ibigay niya ang kanyang numero. Tumanggi sila. Sagot naman ni Caleb pagkatapos mag-isip. Nagkakapagtaka, ang paghamak ay bumalot sa ekspresyon ni Peace. Masyado kang knave. Tinatrito mo lang sila sa isang pagkain na nagkakahalaga 1 milyon. 2 milyong dolyar. At sa tingin mo makukuha mo siya ng ganoon lang.
Ikaw na mismo nagsabi. Napakagandang babae niya. Maraming lalaki ang mapapatingin sa kanya. Mayaman din siguro ang sarili niyang asawa. Siyempre, ang kaunting pera na iyon ay hindi magkakaroon ng kahit kaunting epekto sa kanya. Umangat ang sulok ng bibig ni Peace. Muli niyang hinayla palabas ang tabako bago sinabing, susubukan ko ito mamaya. Mag-aalok ako sa kanya ng 10 milyong dolyar pagkatapos ay 100 milyon. Hindi ako naniniwala na tatanggi siya. 100 milyon. Umunat ang noo ni Caleb. Young Master Chapman, hindi ba't ang 100 milyon ay napakalaki para lamang patulugin siya? Ano ang alam mo? Hindi ako magpapatalo kung maganda siya gaya ng sinasabi mo. Bibigyan ko siya ng 100 milyon at sasabihin kong samahan niya ako. Hindi naman sa isang beses ko lang siya matutulog. Pumalaklak si Peace. Dagdag pa niya, syempre, magiging babae ko siya kung papayag siya at hindi mo siya mahawakan. Pero hahayaan kitang subukan siya kung hindi siya pumayag pagkatapos ko na siya, syempre. Tapos papatayin natin siya. Mas gusto ko ang mga babaeng masunurin. The way I'm keeping the defiant woman. Biglang napuno ng gulat si Caleb. Paano kung talagang nasilaw sa pera ang babaeng iyon at pumayag na makasama si Peace? Nangangahulugan iyon na ginawa niya ang lahat ng ito nang walang kabuluhan. Hindi siya makakakuha ng kahit isang benepisyo sa pagtatapos ng araw. Kung gayon, paano kung tumanggi siya sa kabila ng pera? Matapos niyang mag-isip, hindi naiwasang magtanong si Caleb. Titingnan natin kung ano ang gagawin niya mula doon. Kung hindi sapat ang 100 milyon, mag-aalok ako ng 2. Kung tatanggihan niya iyon, kukunin ko na lang na kunin siya ng mga tauhan ko. Kahit na ang pinakamagandang babae sa mundo ay magiging sulit sa paligid niyan. Kapayapaan, Gofford. Naniniwala ako na maraming babae ang handang sumanma sa iyo hanggat gumastos ka ng kaunting pera. At maaari mong makuha ang sinumang babae na gusto mo anumang oras. Napalitan ng hindi mabasang ekspresyon ng mga katangian ni Caleb nang marinig niya ito. Siya ay malamang na madaling sumang-ayon sa 200 milyong dolyar. Ito ay isang malaking halaga ng pera pagkatapos ng lahat. Kabanata 945. Hindi nagtagal, nakahanap sila ng lugar kung saan ihinto ang kanilang sasakyan. Habang papunta sila doon, hindi nila nakita ni Selena. Marahil, nagpunta talaga sila sa Wall Street. Bumaba na tayo ng sasakyan. Kakatok tayo sa Wall Street at kung hindi natin makita ang babaeng iyon, pupunta tayo sa tinitirhan nila. Sabi ni Peace na may masamang ngiti sa mukha. Pinag-isipan ni Caleb ang bagay at pagkatapos ay pinaalalahanan si Peace. Young Master Chapman, masamang ideya iyon. Hindi ito gagana. Muntik ko nang makalimutang ipaalam sa iyo iyon, maliban sa Jack at Selena, may isa pang babae na nakamaskara na nakaharang sa kalahati ng mukha niya. Ang babaeng yon, wow, ang init talaga ng katawan. Iba talaga ang aura at ugali niya kumpara sa babaeng sinabi ko sa iyo. Magkaiba ang lace ng dalawa. Agad na nagliwanag ang mga mata ni Peace na kasing liwanag ng bombilya nang marinig ang pahayag ni Caleb. Ano ba? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? May 2 magagandang babae, hindi logical kung isa lang ang gusto ko sa kanila. Bakit hindi natin makuha silang 2? Gayunpaman, isang mapait na ngitang sumilay sa gilid ng bibig ni Caleb. Actually, gusto kong ipaalala sa iyo na huwag pumunta sa tinitirhan nila, ito ay dahil ibang level ang husay sa pakikipaglaban ng hot na babae. Siya ay mas malakas kaysa sa aking pangalawang tiyuhin, hindi siya ang kanyang kalaban. Ang pangalawang tiyuhin ko ay binugbog niya kahapon at naputol pa ang daliri niya. Anong F-sig? Hindi pwede. Ang iyong pangalawang tiyuhin ay isang 3-star King of War, tama ba? Hindi niya kayang manalo laban sa babaeng iyon. Ang kapayapaan ay natigilan sa piraso ng impormasyong ito. No wonder na isipan mong lumapit sa akin. Young Master Quentin, hindi nga pala kayang talunin ng iyong pangalawang tiyuhin ang babaeng iyon. Kung ganoon, hindi kami makakapunta sa bahay nila noon. Sige, kunin muna natin ang unang babaeng sinabi mo sa akin at tungkol sa hot na.
Babae, kukuha ako ng malakas sa pamilya ko para makuha siya sa susunod. Dapat walang problema ang planong ito. Is, dapat gawin mo yan. Maraming mga top-notch fighters sa Chapman family, siguradong matatalo ng pamilya mo ang babaeng iyon. Sa mga bodyguard na ito na dinala mo ngayon, may ituturing na maswerte kung maaalagaan nila ang lalaking iyon. Kung tungkol sa babaeng nakamaskara, sa palagay ko siya ay isang apat na bituin na reyna ng digmaan. Tumawa si Caleb. Taglit na naglakad ang dalawa sa kahabaan ng Wall Street ngunit wala silang nakitang palatandang Jack ni Selena. Medyo nadismaya sila. Tingnan mo, Jan. Ang tindahan ng damit ng mga babae. Biglang napansin ni Caleb ang dalawang pamilyar na figure na lumabas mula sa isang tindahan ng damit ng mga babae. Itinuro niya ang direksyong iyon at halos mapatalon sa tuwa. Agad na tumingin si P sa nakatutok na direksyon at nagliwanag ang kanyang mga mata. Wow, wow, wow. Hindi ko man lang nakita ang mukha niya, her back is already making my heart beat frantically. At tingnan ang kanyang malasotla na buhok at ang kanyang kaakit-akit na katawan. Napakaganda nito. Naglalabas siya ng marangal ngunit magiliw na aura. Tere na. Chop chop. Hindi na makapaghintay pa ang kapayapaan. Tinenyasan niya ang lahat na sumunod sa kanya at nagmarcha patungo Jacket Selena. Maya-maya, hinabol ng grupo ng mga lalaki Jacket Selena at pinigilan sila sa kanilang dinadaanan. Young Master Quentin, hey, kaninang umaga lang grabe na bugbog ang mga bodyguard mo. At ngayon nandito ka na naman kasama ang bagong batch ng bodyguards. Jack nakatingin sa mga taong nasa harapan niya. Hindi niya napigil ang magpakawala ng mahinang tawa. Diba pinadalhan kita ng message sa bodyguard mo na dapat mong itigil ang paghabol. Kami ay mga tao na hindi mo kayang masaktan. Bakit nandito ka na naman kasama ang ibang batch ng bodyguards? Para ka talagang roach, no? Matigas ang ulo, nakakainis, at mabaho. Napangiti na rin si Selena. Ang isang dosenang mga tauhan mo ay hindi man lang kapareha ng asawa ko kaninang umaga. Bakit sa tingin mo ilan lang sa kanila ang makakatalo sa asawa ko sa pagkakataong ito? Sa tingin mo ba ganoon ako katanga? Malamig na single ni Caleb. Ito siyang Master Chapman at sila ang kanyang mga personal na bodyguard. Hindi sila mga ordinaryong pangit na manlalaban, ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban ay tiyak na mas malakas kaysa sa akin. Kabanata 946. Nakita ko. Akala ko mga bodyguard mo sila. So, nakakakuha ka ng tulong sa iba, di ba? Jack hindi nakapagpigil bagkus ay nagpakawala ng malakas na tawa. Perpekto. Tanging ang salitang perpekto ang maaaring gamitin para ilarawan siya. Ang babaeng ito ay napakaganda, siya ay karaniwang isang diyosa. Ang kapayapaan naman ay hindi mapakali kung kaninong bodyguard at kung ano ang bodyguards. Nakatutok ang kanyang tingin sa perpektong mukha ni Selena. Mukha siyang tanga, naglalaway sa kagandahang nasa harapan niya. Mabahong mataba, nakatitig ka na ba? Kung oo, mawala ka. Jack naiinis sa masamang tingin at mukha ni Peace. Naiinip niyang saway. Brad, ingatan mo yung bibig mo. Siguradong may death wish ka, ha? How dare you talk to our young master in such a way? Hindi mo ba alam kung gaano kayaman at kapangyarihan ang ating young master? Nagkastang isa sa mga bodyguard ni Pisjak nakakamatay na titig habang tumatahol. Mukhang sasampa na siya at mag-strike. Tumahimik ka. Panatilihing mahina ang iyong boses. Huwag kang maglakas loob na takutin ang magandang babae na ito. Nagulat ang lahat ng sumigaw si Peace sa bodyguard na iyon. Pagkatapos niyang isara ang bibig ng bodyguard, saka siya umikot at tumawa. Hoy, kagandahan, gusto kita at gagawin kitang babae. Huwag kang mag-alala, babayaran kita ng bundok, 10 million, paano yan? Nakatali ang dila ni Selena sa sitwasyon, at sinulyapan niya ang kabilang partido ng isang mabangis at stoic na sulyap. Managinip ka. Tanga ka. Naku, masyadong maliit ang 10 million, di ba?
Sa palagay ko tiyak na hindi ka sasang-ayon sa halagang ito, at kung gagawin mo, kakaiba ang pakiramdam ko. May mapaglarong hitsura sa kanyang mukha si Peace, at pagkatapos ay muli siyang nagalok paano kung 100 milyon. Lalong natahimik si Selena at hindi na napigil ang ituloy ang usapan. Nanatili ang mabangis at matiim na mga tingin na binaril kay Peace. Masyado pa rin, tama. Haha, magaling. Gusto ko ang ganitong uri ng mapagmataas na ugali. Paano kung 1 bilyon? Hindi pa ako. Nag-aalok ng ganoong halaga dati, as long as you live this month, I'll give you 1 billion, sounds good right? At hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay sa natitirang bahaging iyong buhay. Tumawa ng malakas si Peace. Hindi lang siya naasar, lalo pang lumakas ang pagmamahal niya kay Selena. Ang young Master Quinten na nakatayo sa tabi ni Peace ay nanlamig sa kaba ng marinig ang alok ni Peace. 1 bilyon, ang presyong ito ay masyadong mataas. Bago ito, hindi ba sinabi ni Peace na 200 milyon ang iaalok niya? Bukod dito, ipinahayag ng kapayapaan na kung ang kabilang partido ay hindi sumang-ayon sa 200 milyon, kukunin niya siya sa pamamagitan ng puwersa at ibabahagi siya sa kanya. Hindi inaasahan ni Caleb na talagang nag-alok si Peace sa babae ng napakataas na halaga 1 bilyon. Ang naturang presyo ay itinuring na pinakapangangigil sa mga mangingigil. Kung sino mang babae, mahihirapan silang tumanggi sa ganoong presyo. Kahit na para sa mga A-list celebrity o kung sino man, titango-tango sila at sasabihin oo sa presyong mas mababa sa presyong ito. Young Master Chapman, hindi ba, sabi mo noon na mag-aalok ka ng hindi hihigit sa 200 milyon para sa kahit na ang pinakamagandang babae. Paano ka nagalok ng 1 bilyon sa pagkakataong ito? Agad na sumingit si Caleb at pinaalalahanan si Peace sa takot na tanggapin ni Selena ang napakalaking alok ni Peace at saka hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong matikman si Selena. Gayunpaman, naging mapurol ang mukha ni Peace nang marinig ang boses ni Caleb. I-retorted, anong alam mo? Nabihag ng babaeng ito ang puso ko, kaya hindi naman problema ang 1 billion. Totoo nga, sinabi ko yun sa iyo noon, ngunit iyon ay dahil hindi ko inaasahan na siya ay napakaganda. 1 bilyon, tama ba? Biglang nagsalita si Selena sa malumanay na tono na may ngiti sa labi. Biglang nanghina ang mga paa ni Peace at muntik na siyang madapa sa lupa nang makitang ngumiti sa kanya si Selena. Mas lalo pa siyang na-in-love sa kanya ngayon. Ang ngiting iyon ay pumukaw ng pag-asa sa kapayapaan, akala niya ay sasagutin ni Selena ang kanyang alok kaya agresibo siyang tumango na parang manok na tumutusok ng mga butil sa sahig. My lady? Yes, 1 billion. Maglilipat agad ako ng 1 bilyon sa iyo basta pumayag ka. Oh, ganoon ba? Ngunit pasensya na, hindi ka kailanman makakakuha ng oo mula sa akin kahit na mag-alok ka ng 10 bilyon o 100 blayan. Hindi binigyan ni Selena ng pagkakataon ng kabilang partido. Malamig niyang tinanggihan ang alok ni Peace. Habang ang kanyang ngiti ay naging malamig. Halatang nakahinga ng maluwag si Young Master Quinten matapos marinig ang sagot ni Selena, ngunit kasabay nito, naisip niya na ang babaeng ito ay talagang pipi at insensitive. Paanong hindi niya pag-isipan ang bagay na iyon at pag-isipan ito? Ang kapayapaan ay ang Young Master ng pamilyang Chapman, bukod pa rito, ito ay 1 bilyon. Ngayon, hindi lang niya tinanggihan ang isang kaakit-akit na alok ngunit nasaktan din niya si Young Master Chapman. Kabanata 947. Tama nga, ang mga sulok ng bibig ni Peace na kanina ay nakaangat, ay dahan-dahang damilat at maya-maya ay bumungad sa kanyang mukha ang mapanglo na sensasyon. If money can solve the matter, ay ganyan akong tao. Miss Pretty, iwasan yan pero hindi mo binigyan nakita ng pagkakataon na sinamantala. Dahil hindi tayo magkasundo kaya huwag mo. Ang kanyang mga mata ay akong sisihin sa pagiging brutal ko. Mabangis at walang awa. Oo, Young Master. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sumigaw ng utos, patayin ang lalaki at kunin ang babae. Ang mga bodyguard ay gumawa ng masasamang ngiti at gumawa ng ilang hakbang patungo Jack at Selena. Sila ay pumped up upang pumatay. Jack naglakad pasulong at tumayo sa harap ni Selena.
Mariin niyang ikinuyom ang kanyang kamao at inihampas ang kanyang braso sa dalawang bodyguard. Kido, tingnan mo ang lambot ng katawan mo, ikaw. Malamig na ngumuso ang isa sa dalawang bodyguard. Pagkatapos ang dalawa sa kanila bold ang kanilang kamao at blasted head-on si Jack. Nakasama ang palad bago natapos ng bodyguard ang kanyang sentensya, pareho silang nabulabog ng ilang metro sa likod at nabagsakan ng malakas sa lupa na malayo sa kanila. Pumulwak ang dalawa ng isang subo ng dugo nang tumama sila sa lupa. Ang kulay ay pinatuyo sa kanilang mukha, pumuti ang mukha nila. Walang F-King way. Ang isa sa kanila ay kapantay ng isang major at ang isa ay maihahambing sa isang marshal. Ang sorpresa ay lumundag sa pamamagitan ng kapayapaan, siya ay nasa isang ganap na estado ng pagkabigla. Danlaki ang mga mata niya at bumagsak ang panga niya sa lupa. Young Master Quinten, hindi mo ba sinabi na ang taong ito ay hindi ganoon kalakas? Halos lumuwa si Caleb ng dugo sa narinig. Young Master Chapman, hindi ko sinabing hindi makapangyarihan ang taong ito. Malinaw kong sinabi sa iyo na 12 ng mga bodyguard ko ang hindi niya kalaban at iminungkahi ko na magdala ka ng mga elite fighter mula sa iyong pamilya. Pero ikaw na mismo ang nag-claim na sapat na para dalhin ang ilang bodyguard na ito. Ang kapayapaan ay nabigitan din ng pangamba. King Kid. Ang bodyguard na ito ay kasing lakas ng isang marshal at dapat na may sapat na kakayahan upang patayin ang lalaking ito. Paano ko naman malalaman na hindi niya talaga kalaban? Kung titingnan ang lakas ng pakikipaglaban ng brat na ito, sa palagay ko siya ay kasing husay ng isang hari ng digmaan. Ang natitirang dalawang bodyguard ay bihasang manlalaban din, medyo maganda ang kanilang husay sa pakikipaglaban. Gayunpaman, kahit na may ganitong lakas sa pakikipaglaban, ito ay walang iba kundi basura ng Jack mga matani. Pagkaraan ng ilang segundo, tulad ng naunang dalawa, lumipad pa atras ang dalawa, tumalsik ng dugo at namuti at hindi magandang tingnan ang mukha. Mahal na Young Masters, pulaan mo na ngayon. Jack iniunat ang kanyang mga daliri at pinunasan ang kanyang mga kamao. Tiningnan niya ng mabuti ang mga Young Masters na may malapad ng ngiti na nakaplaster sa kanyang mukha. Nagulat si Caleb na napaatras ng konti. Napaungol siya sa takot. Alam mo ba ako? Gusto niyang sabihin sa kabilang partido na siya ang Young Master ng pamilya Quinten. Tinabi niya ito dati at ito ay gumagana sa bawat solong oras. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, bago niya mabigkas ang natitirang bahagi ng kanyang iniisip, napagtanto niya na ang mga salitang ito ay tiyak na magiging walang silbi si Jack kahapon ay humarap ang kanyang pangalawang Chuhin jacket, hindi man lang iyon gumana, ano pa itong Young Master title. Ang kabilang partido ay tiyak na hindi natatakot sa kanya. Oo naman, sa susunod na segundo, Jack sinuntok ang mukha ni Caleb. Agad na lumabas ang dugo sa kanyang ilong at bumagsak siya sa lupa. Para siyang mga bodyguard, bumubuga ng dugo at nalagiyag ang ilang ngipin. Inaplos tipis ang ulo niya at tinitigan ang mukhang miserableng si Caleb sa likuran niya. Tinaksak ng takot ang kanyang puso at nanginginig ang kanyang katawan sa takot na ang taba sa kanyang chubby na mukha ay hindi mapigilan. Ang pamilya ni Young Master Quinten ay hindi malapit sa akin. Ako ang Young Master ng isang second class na aristokrate na pamilya sa Swallow City na ito. Kung maglakas loob kang hawakan ang isang hibla ng buhok ko, matatapos ka. Tumahol ang kapayapaan sa mahina at nanginginig na boses. Alam niya na ang pamilyang Chapman ay napakakapangyarihan, ngunit kasabay nito, natatakot din siya sa isang lalaking katulad niya, Jack, na hindi natatakot sa kamatayan. Malas niyang makilala ang ganoong lalaki. Jack hindi na nag-abalang ipagpatuloy ang walang kwentang usapan sa kabilang partido, sa halip, ibinaba niya ang kanyang paa at sinipa si Peace sa kanyang makapal na tiyan. Kabanata 948. Young Master Chapman ay kasing taba ng baboy sa paningin ng iba. Nasa 250 pounds daw siya. Personalized na nilalaman na iniayon sa layong mga kagustuhan lahat sa Elsang lugar. Gayunpaman, siya ay kasinggan ng isang balahibo nang makatanggap siya ng isang head-on kick mula sa Jack, na lumipad siya paatras ng ilang metro saka lang bumagsak sa lupa.
Tiniis ni Caleb ang sakit ng suntok, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at tumayo, ngunit natumba siya ni Peace na lumipad pabalik sa kanyang direksyon. Muli siyang bumagsak sa lupa na nagdulot ng pangalawang pinsala at isa pang subo ng dugo ang bumulwak. Napaka-miserableng eksena noon. Pagkatapos turuan ng leksyon ng kabilang partido, saka lang Jack lumapit at tumingin sa dalawang young masters na masakit na nakahandusay sa lupa. Hindi ako masamang tao. Napakabait ko. Pero ikaw, itong pangit na mataba, pangarap mong makuha ang asawa ko, ha? Para kang pulaka na nagnanasa sa laman ng sisli nang hihingi ng sobra nang hindi tinitingnan ang sarili. How dare you hit on my wife? You're basically looking for death. Matapos sabihin iyon, puminto siya saglit para pag-isipan ang bagay, pagkatapos ay muli niyang binibigkas, kunin natin ang pangyayari ngayon bilang isang mahalagang aral para sa iyo. Umaasa ako na kumilos ka mula ngayon, kung hindi, hindi maganda ang resulta at maaari mong i-drag ang iyong pamilya sa putik na ito. Naiintindihan ko na mahirap mabuhay at ako ang uri na handang magbigay ng pangalawang pagkakataon. Ngunit kung hindi mo pinahahalagahan ang pangalawang pagkakataong ito, huwag mo akong sisihin kapag nawala ka at ang iyong pamilya sa mundong ito. Ay nako! Sino ba naman itong ayalaking ito? Napaka-bully. Naglakas loob pa siyang bugbugin si Young Master Chapman. Hindi ba niya alam na siya ang Young Master ng isang second-class family? Tama ka. Maging ang ilang mga Young Masters ng second-class na pamilya ay kailangang magbigay galang kay Young Master Chapman kapag nakasalubong nila siya sa kalye. Alam nilang lahat na ang Young Master Chapman na ito ay mapaghiganti at walang awa. Ngunit ang lalaking ito ay talagang naglakas loob na bugbugin siya ng husto. Maraming mga manunood na nagkomento ng malakas ay mga mayayaman at may autoridad, kaya natural nilang nakilala ang dalawang Young Masters. Lahat sila ay natatakot sa dalawang batang master na ito, lalo na kay Young Master Chapman. Siya ay isang taong hindi nila pinanggahasan na masaktan at hindi nagatubiling lumayo sa kanya. Hindi nila inaasahan ang isang mas walang ingat ngunit walang awa na tao na naglakas loob na turuan siya ng leksyon. Tayo na, mahal. Jack magiliw na ngumiti kay Selena. Hinawakan ang kamay nito, at tumayo sa eksena. Makalipas ang ilang minuto, puminto sila sa isang lugar na tila tindahan ng Chinese medicine. May nakalagay na notice sa pinto, for sale. Ang lote ay medyo maluwag at mahusay na pinalamutian, ngunit ang negosyo ay tila hindi maganda ang takbo kaya kailangan nilang ibenta ito. Mahal, bakit hindi tayo magbukas ng Chinese pharmacy? Hindi namin alam kung anong uri ng negosyo ang gusto naming gawin. Para makapagbukas kami ng Chinese apothecary at malalaman ng iba na nagbibigay kami ng Chinese medical treatment. Jack, pinag-isipan ito at sakadahan. Posible ito, ngunit natatakot ako na hindi kita gaanong natulungan sa larangang ito at ikaw ay masunog. Pagkatapos ng lahat, wala akong kaalaman sa medikal. Isang mapait na ngiti ang nakaplaster sa namuka ni Selena. Puminto siya saglit saka nagpatuloy, at sa ngayon, hindi na gaanong sikat ang Chinese medicine. Mahihirapan tayong kumita, mahal, pinag-isipan mong mabuti. Ngunit ang mga reference na para sa mga karaniwan at mayroon ka ay naaangkop lamang karaniwang mga Chinese na doktor. Huwag kalimutan na ang iyong asawa ay isang henyong doktor. Para sa mga sakit at sakit na hindi naagapan ng Western medicine, tiwala ako na magagagamot ko sila. Unti-unti na tayong sisikat at handa. Tilang magbayad para sa ating pagpapagamot kahit sobrang mahal, di ba? O nakalimutan mo na ba doon sa Eastfield, marami na akong nagamot na kakaibang sakit? Jack chuckled nonchalantly bilang ganti. Sige. Pumasok na tayo at tumingin inangat ni Selena ang kanyang ulo at sabay na naglakad papasok sa tindahan, Jack. Ang tindahan ng Chinese na gamot na ito ay tinawag na Will's Apothecary. Ang palamuti sa loob ay maayos na napanatili at mayroong isang patio na may hanay ng mga silid sa likod ng tindahan. Malinaw, ang presyo ay hindi magiging mura. Nang pumasok sila sa isang malaking buntong hininga ng pagkatalo ang umalangaw-ngaw sa hangin ito ay mula sa may-ari dito. Wala na talaga akong magagawa ngayon, ito na ang sweldo ngayong buwan at hindi mo na kailangang pumunta kina Will bukas. Isang matandang doktor.
Sa panahong ito ay napakahirap para sa Chinese medicine na mabuhay, lahat ay nagtitiwala lamang sa Western medicine. At mahirap yata ibenta sa iba ang wills, masyadong malaki ang tindahan na ito. Ang may-ari ay nakikipag-usap ng tahunan sa tindahan. Pamantong hininga ang matandang Chinese na doktor kasama ang may-ari. Oo. Sa katunayan, ang kaalamang medikal ng Chino ay napakalawak at malalim. Napakaraming sakit na hindi magagamot ng Western medicine ngunit posible sa Chinese medicine. Bukod dito, ang Chinese medicine ay nagbibigay ng kaunti o walang side effect sa ating katawan ng tao. Ito ay isang kahihiyan na ang kaalamang ito ay humihina at kumukupas. Ang mga tao ay pumupunta lamang sa malalaking ospital kapag sila ay may sakit. Kabanata 949. Tama at insightful ang ginoong ito. Daktum Nanggo sa Satisfaction at Chorled. Nandito ba kayong dalawa para magpa-doktor? Agad na umakyat ang matandang Chinese na doktor at nagsilbi jacket si Lina nang mapansin niyang pumasok sila sa tindahan. Hindi. Nakita namin ang notice sa labas. Hindi ba ibebenta ang lugar na ito? Interesado ako dyan. Magkano ito? Jack lang magiliw ng ngiti ang ibinalik sa doktor. Sir, ang lugar na ito ay nasa isang strategic na lokasyon at ito ay napakalawak at maluwang sa loob. Tere, pasok na tayo at ipapakita ko sa iyo ang paligid mo ha. Agad naman silang pinuntahan ng may-ari ng Will's Apothecary nang mapansin Jack Enter sa lugar. Pagamat nadaman niya na ang posibilidad na ang kabilang partido ay sakupin ang lugar na ito, siya pa rin ang nagbigay ng pinakamainit ng ngiti at pinagsilbihan sila. Kung tutusin, bihira lang ang iba na interesado sa ganitong lugar. Magandang ideya. Tumingin-tingin tayo sa paligid. Jack tumango bilang pagsangayon at sumunod sa likod ng may-ari para sa paglilibot sa apothecary. Nang nakalabas na sila at katapos nilang gawin, Jack direktang ipinutok ang tanong, magkano ang halaga nito? At maaari mo rin bang ipaalam sa akin kung saan kukuha ng mga supply ng gamot na Chino? O huwag kang mag-alala, sir. Ang lahat ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng nagbebenta ay nakatala sa notebook na ito. Inabot ng may-ari ang isang notebook Jack and then added. About the selling price for this place, ayoko kumita, so 10 million will do. Higit pa riyan ang ginastos ko para sa renovation, pero mukhang sincere ka naman, kaya hindi na ako hihingi pa. 10 milyon ay sapat na ngunit sasabihin ko sa iyo na, ang lokasyong ito ay madiskarteng at bawat pulgada ay nagkakahalaga ng ginto. Nabayaran ko na ang rente ng 3 taon ng maaga noong una akong nagrente at nagkakahalaga ito ng 10 milyon taon-taon. Gayun din, ang mga halamang Chino na ito ay may halaga din, kaya ang kabuuang presyo ay higit sa 30 milyong dolyar. Maingat na inilabas ng may-ari ang mga detalye, sa takot na ang mga numero ay matakotyak hanggang kamatayan. Pinata, kung binayaran mo ang 30 milyong dolyar, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa upa sa susunod na 3 taon. Tapos kapag natapos na ang kontrata pagkatapos ng 3 taon, maaari kang makipagnegosasyon muli sa may-ari para i-renew ang lease. Dagdag pa ng may-ari. Jack natahimik ng ilang segundo tapos biglang tumilapon. Paano ito? Babayaran kita ng 100 milyon at magiging akin ang lugar na ito. Magre-recruit ako ng ilang katulong bukas para gawin ang paglilinis at pangangasiwa ng mga bagay-bagay. Pagkatapos ay papalitan ko na lang ang pangalan ng tindahan, at iyon lang. 100 milyon. Laking gulat ng may-ari. Fring una ay handa siyang mawalan ng malaking halaga kasama na ang bayad sa pag-upa para sa susunod na 3 taon. Naniniwala siya na walang magnanais ng lugar na ito dahil ito ay masyadong malaki at mahal, at matutuwa siya kung nagawa niyang ibenta ito sa halagang 30 milyon. Talagang hindi niya inaasahan na nag-alok ng 100 milyon ang binata sa harapan niya. Sir, ikaw? Hindi ka nagbibiro? Tama. Dapat talo ng Adam Apple ng may-ari habang nilalamas ang laway nito. Hindi mahalaga. Maaari akong kumita ng 100 milyon pabalik sa isang araw o 2 sa hinaharap. At para sa akin, ang 100 milyon ay isang malit na halaga ng pera. Jack gayon paman, ilagay sa isang walang pakialam na hitsura.
At saka, mukha kang mabuting tao sa akin. Kaya handa akong mag-alok ng L00 milyon. Laking pasasalamat ng may-ari na nanginginig ang kanyang boses. Binata, sobra na ang 100 milyon. Naiintindihan ko na dapat ay galing ka sa isang mayamang pamilya at hindi problema sa iyo ang pera. Ngunit paano mo masasabi na maaari mong bawiin ang halaga sa loob ng isang araw o dalawa para lang mapatahimik ang aking isipan? Hindi mo kailangang magsabi nganyang kasinungalingan. Naiintindihan ko ang sitwasyon. Ibigay mo sa akin ang iyong bank card, pakiusap. Jack iniunat ang kanyang kamay. Sir, hindi po ako nagsinungaling sa inyo. Ang mga tao ay tiyak na hindi gagastos ng 100 milyon para sa paggamot. Ngunit para sa mga kaso tulad ng kanser, mga sakit na walang lunas, o anumang sakit na nagbabanta sa kanilang buhay, handa silang gumastos ng 1 bilyon, hindi pa banggitin ang 100 milyon. Kabanata 950. Bata, hindi ka naman nagyayabang ha. Alam mo ba kung paano gamutin ang cancer? Nanginginig sa excitement ang boses ng may-ari matapos marinig Jack mga salita ni. Iniisip niya kung mali ba ang narinig niya. Young man, hindi ka ba nagsasalita ng malaki? Kahit na ang malalaki at kilalang ospital ay hindi kayang gamutin ang cancer. Sa kasalukuyang pag-unlad ng medikal, ang cancer ay walang iunes, lalo na para sa mga may stage 4 na cancer. Tumayo ang matandang Chinese na doktor mula sa kanyang armchair at dahan-dahang naglakad papunta sa grupo. Nanginginig ang kanyang mga paa at nanginginig ang boses. Hindi ba napag-usapan ninyong dalawa yan kanina? Na kung tutuusin, ang Western medicine ay hindi kasing husay ng Chinese medicine sa maraming aspeto, lalo na iyong mga malalaking ospital na umaasa lamang sa lahat ng uri ng makina upang gamutin ang mga sakit. Kung ang mga teknolohiya at ang mga makina ay aalisin, maaaring hindi nila maisip kung ano nga ba ang sakit, di ba? Jack tumawa ng buong puso na may pagtataka sa mukha. Oo, iyon ang napag-usapan natin, ngunit hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng ganoong pananaw sa murang edad. Tumingin ang matandang Chinese na Dr. Jack May paggalang at paggalang sa kanyang mga mata. Kung totoo ang sinabi mo na kaya mong gamutin at pagalingin ang mga kakaiba at walang lunas na sakit, maging ang cancer, matatawag kang henyo o mahimalang doktor. Well, ang mga pangalang ito ay hindi talaga nakakaabala sa akin. Jack tuwang-tuwa at sinabi sa may-ari, so ano ngayon? Pinibente pa ba ang lugar na ito? Siyempre. Matanda na ako pero hindi tanga. Mukhang nakilala ko ang aking tagapagligtas ngayon. Sabay tawa ng may-ere jacket pagkatapos ay ibinigay niya ang kanyang bank account number sa Jack. Jack naglipat ng 100 milyon sa may-ari pagkatapos niyang makuha ang account number. Sige. Well, nagkataon lang na kailangan ko ng mga tao dito. Doktor, kung gusto mo, mangyaring magpatuloy sa trabaho dito bukas. Kukuha ako ng ilan pang katulong para tulungan ka. Ano sa tingin mo? Jack hinarap ang matandang doktor at iminungkahi ang kanyang iniisip. Sir, ikaw, wala ka bang balak na subukan ang aking kaalaman sa medisina? Kukunin mo ba ako nang hindi mo alam ang antas ng aking medikal na kasanayan? Paano kung hindi ko kayang gampanan ang mahalagang papel na ito? Medyo nambola ang matandang arbularyo. Paano niya naisip yung Jack hihilingin sa kanya na pumasok sa trabaho bukas? Gaano kalaki ang tiwala ng batang ito sa kanya? Kung magtatrabaho ka ng isang tao, huwag mo siyang pagdudahan. Kung nagdududa ka sa kanya, huwag mo siyang kunin. Nagtitiwala ako sa'yo. Bukod dito, narinig ko ang iyong pakikipagpalitan sa may-ari at naniniwala ako na ikaw ay isang mahusay na doktor na may profesional na etika sa medikal. Ang isang etikal na doktor ay hindi magiging napakahirap sa kanyang mga kasanayan. Jack matyagang tugon sa kanya idinagdag na may halong tawa. Bukas magre-recruit ako ng ilang katulong at papalitan ko ang sign ng tindahan at iyon lang ang tingin ko. Walang ibang mababago. Sige. Maraming salamat sir. Ikaw talaga ang aking tagapagligtas. Nagpapasalamat ang matandang doktor na nagpasalamat Jack Paulette ulit. Oh, tama. Doktor, magkano ang monthly salary mo ngayon?
Jack tanong muli pagkatapos ng kung anong ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Well, mga 12,000 na ngayon. Tulad ng alam mo, ang Swallow City ay isang mamahaling lungsod. Kahit nagtatrabaho ang mga anak ko, umaasa pa rin ako na makakapag-ambag ako ng kaunti sa pamilya at hindi sila gaanong pabigat. Kaya nagpa siya akong magpatuloy sa pagtatrabaho para kumita ng kaunting pera at magpalipis din ng oras. Bahagyang ngumiti ang matandang doktor at sumagot. Nakita ko. Simula sa buwang ito, makakakuha ka ng 30,000 bawat buwan. Kukuha ako ng 2 hanggang 3 katulong para sa iyo para makapagpalit-palit ka ng pahinga, at bibigyan ko ang mga katulong na iyon ng 20,000 bawat buwan. Jack blurted out ang kanyang maingat na binalak na pag-iisip. Sir, sobra na ang 30,000. Ito. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.